At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin. At ito na nga po sa episode 24 para kay One Punch Man natin season 3 manga series. So mamaya ay si Gachi Akuta naman. Pero ayan ay kung bago ka pa lang sa channel natin, ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin ay ang notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. Sila naman po at ulit ay huwag na nga natin patagalin pa, simulan na natin yan. At nung sa nakaraan ay dito nga tayo natapos sa pagta-transform ni Orochi. At now, ang continuation niyan is dito naman na. So ito nga, labasan na ngayon dito. Itong pagkarami-rami saka itong mga pagkalaki-laki na akala mo mga dragon. At itong ulo ni Orochi, nag-iba na nga rin yung itsura niyan. At ito ngayon, bigla nga tinitingin-tingin na itong si Garo dito sa itsura ni Orochi kasi nga talaga naging parang ultimate na halimaw na itong si Orochi dyan. At ito maya-maya, nagliwanag. Itong mga bibig nga, itong bunganga ni Orochi. So ito, nagulat ito, napapatingin. Itong si Garo at pagkatapos nga niya, boom! Dito pati yung iba ng mga parang mga dragon nga ng mga galamay nito ni Orochi, nagliwanag na rin itong kanilang bunganga at handa na nga nilang tirahin itong si Garo. So kaya dahil nga dyan ay ito, dali-dali takbo na itong si Garo, but then ay after nga niya, bam! Grabe, parang hinit blast nila, parang nilaser nila nga dyan itong si Garo. At ayun, si Garo, sa pool nga siya rito, direct hit na naman yung nakuha niya mula nga rito kay Orochi. At pagkatapos nga nito, bam! Maala sige, so dito nga nag-aapoy na dyan sa area nila Garo. At ito ngayon si Goro, nag-set na siya ng barrier para nga hindi siya masunog din sa atake ni Garo, ni Orochi. Pero ito nga, pinagmamasdan ni Goro itong si Garo. At ayun, sabi dito ni Goro, ang lupit nito ni Garo na withstand niya o nakakayanan niya pati itong direct attack sa kanya ni Orochi nang parang wala lang. At then, ay dito nga ngayon, hala sige, tuloy-tuloy pa nga rin dito sa pag-atake itong si Orochi. At ito nga, parang kala mo tinutusta niya ay ang si Garo dyan. At pagkatapos nga nito is dito nga biglang inangat na ni Orochi itong kanyang kamay at bigla nga bilobas dito na isang kamao. At pagkatapos nga niyan is eto nga ngayon buwelo etong si Orochi. At pagkatapos niya is back dito, ang bilis atake etong si Orochi. At after nga niya is bam, grabe ang lakas ng impact. At eto nga sinuntok niya etong si Garo dyan. So eto sa pool si Garo, pero sinalag nga ni Garo yan gamit etong kanyang buong katawan. Pero eto nga talagang tustang-tustado na dito itong si Garo. So ang tindi na ito ni Garo, pagkatapos siyang sunugin ay ito naman bigla siyang sinuntok ng pagkalakas-lakas. So kala mo pinapalambot itong si Garo. But then ay dito nga ngayon ay nasa lagyan ni Garo, pero maya-maya pa is di na nga kinain ni Garo itong bigat nga nung suntok ni Orochi. At pagkatapos nga nito is blagag talsik ngayon dyan itong si Garo. At eto nga ngayon, dik-dik etong mukha ni Garo dyan sa pader, grabe. At so pagkatapos nga niyan ay eto nga ngayon bigla ngang hinatak pabalik ni Orochi etong kanyang braso. At eto ngayon, salita si Goro, sabi niya nga dyan na etong si Orochi siya yung ultimate life form, kaya naman yung pagitan ng lakas silang dalawa ni Garo ay talaga namang sobrang layo. At eto nga ngayon, sabi ni Goro na sumuko ng araw etong si Garo dyan. Pero yun, si Garo ay natatabunan nga siya ng mga tipak ng bato. At eto ngayon, biglang bangon ito si Garo. At ayun, yung mukha ni Garo nakadikit dyan sa pader, pero nakangiti, nakatawa nga rito itong mukha ni Garo na nakadikit nga dyan sa pader. So ibig sabihin, bago pa man din siyang tumama dyan sa pader na yan ay nakangiti na itong si Garo. At eto ngayon, sabi ni Garo dyan kay Goro, pinapatawa niya raw itong si Garo. At din eto nga ngayon, biglang tayo na si Garo. At sabi niya nga rito kay Goro na dahil sa genius nga raw itong si Garo, kaya naman yung mga ganyang klaseng pag-atake ni Orochi hindi na raw makakaulit sa kanya yan. At eto nga, sige, subukan lang daw yan gawin ulit sa kanya ni Orochi, tignan niya, makakatikim ayan si Orochi, sabi niya ganyan. At eto nga ngayon, tuloy nga dito ni Garo na oo, malakas nga raw itong alaga ni Goro, pero hanggang dun lang siya, lakas lang yung meron siya. At eto na raw ba yung tinatawag niya na hari ng mga halimaw, may kulang daw yan, something na may kulang kay Orochi. So eto ngayon, nagtataka si Goro, sabi niya nga dyan, anong sinasabi nito ni Garo na may something na kulang dyan kay Orochi? Ultimate lang nga yan na life form. At eto, tuloy pa nga dito ni Garo na hindi raw siya natatakot dito sa bagay na to. At ngayon ay sabi nga dito ni Garo, habang sulog na nga siya, na kahit konti wala man siyang naramdaman na kahit anong takot dyan sa bagay na yan, sa nilalang na nga na yan. At then pagkatapos nga niyan, eto nga tingin-tingin ngayon etong si Goro dyan kay Garo. At eto ngayon, bigla nang tumindig etong si Garo. At ang sabi niya nga rito, natuturuan niya etong sila Goro kung ano ang tunay na ibig sabihin
sabihin ng terror. At dito nga ngayon, hingang malalim itong si Garo at sabi niya nga dyan habang nakatingin kay Orochi na oo, malakas nga itong kanyang katawan, pero itong kanyang teknik ay kaya naman napunan kung ano yung pagkukulang nga neto ni Garo. So makakasabay siya dyan kay Orochi gamit itong kanyang teknik at pagkatapos nga niya ay dito nga forma na ngayon itong si Garo. But then, eto nga, sabi ngayon ni Garo, sige, katakutan mo ko, sabi niya ganyan. At pagkatapos nga niyan, ay eto nga, biglang binuka ni Orochi itong kanyang kamay. So dito nagulat itong si Orochi tuloy, itong si Garo. At pagkatapos nga niya, is dito nga, bigla nang inangat ngayon ni Orochi itong kanyang dalawang kamay. At pagkatapos nga niya, is bam! Forma na nga rin itong si Orochi nang katulad dyan nga sa fighting stance nito ni Garo. At pagkatapos nga niyan, dito nga nagulat itong si Garo, sabi na nga dyan, ano, nagbibiro ba to? At eto nga, salita na itong si Gyoro, sabi na nga dyan, sa tingin mo ba na ikaw lang yung henyo? Ayang si Orochi, ganun din pala. Once na makita raw ni Orochi yung atake na ginamit sa kanya nung kalaban niya, kahit isang beses lang ay pwede niya o kaya niyang kopyahin yung atake na nga na yun. At eto, salamat daw kay Garo kasi pinalakas niya na naman itong si Lord Orochi nila. At din pagkatapos nga niyan ay dito nga ngayon salita si Orochi, sabi niya nga dyan na since nakulang sa takot itong si Garo, sige, pagbibigyan niya itong si Garo at tutuparin niya itong kagustuhan ni Garo, yung kanyang kahilingan. At din dito nga ngayon salita ngayon itong si Garo, sabi niya nga dyan, ganun, nagagawa ko palang kopyahin na itong teknik ko. At eto, sabi ni Garo, sige, hindi na masama, mas pinapadali mo lang to, sabi niya ganyan. At pagkatapos nga niyan ay dito nga talod na, lipad na ito si Garo papunta nga rito kay Orochi. At sabi niya nga dyan, pagsisisihan mo to. At pagkatapos nito, boom, grabe. So ito, sinalubong na nga ni Orochi itong si Garo sa pamagitan nito ng parang mga dragon, yung mga halimaw na mga galamay niya nga. At pagkatapos nga nito is ito nga, nandilat na itong si Garo at ready na nga siyang atakihin yan si Orochi. At pagkatapos nga niya, blagag. So ganito na yung nangyari. So parang sa isang kisap mata lang, lumipad dito, tilabon itong si Garo ngayon. So hindi umubra itong lakas ng loob, saka nga itong lakas ni Garo laban dyan kay Orochi. So dito salita si Gyoro at sabi niya nga dyan kay Garo, oo, nandoon yung talagang ang lakas, ang tindi ng obsession ni Garo na talunin yung mga heroes at pati na rin yung maging ganap na halimaw siya. Pero ganun pa man rin ay wala raw nakikita si Orochi, si Gyoro dito kay Garo kahit konti na pagkahalimaw. At mukhang wala pa rin nga raw talaga sa puso nito ni Garo yung bitawan, yung kanyang pagkatao o yung sa kanyang pagiging tao. At eto, tuloy pa nga ni Gyoro na medyo matatagalan, pero sige, i-brainwash niya etong si Garo, sabi ng ganyan. At eto, grabe, yung suntok, yung kamao ni Orochi dito kay Garo ay ayun, nadikit na nga rin, na-imprint na rin dyan sa wall. At pagkatapos nga niyan ay eto nga, sabi ngayon dito ni Gyoro dyan kay Orochi ay sa tingin niya magandang strategy naman yun, yung magtatago sila ng mga ace, kasi nga sa tingin niya yung Hero Association ay meron din daw tinatago yan na mas malakas pa kaysa sa mga S-rank. At eto nga, habang sinasabi yan ito ni Gyoro ay eto, labas na nga dito etong si kalbo natin. At eto ngayon, punta siya dito sa manhole na nga na to. At eto ngayon, biglang angat-angat niya etong takip, sabi na nga dyan, ayun, dito nang gagaling yung yanig, sabi niya ganyan. At so pagkatapos nga nito is yan guys, hanggang dito lang itong si episode 24 natin. At eto na nga, nakakita na ni Kalbo etong ang daan papunta dyan sa may Monster Association. So mukhang papasukin niya na nga yan. Pero yun nga guys, ay ulit ay maraming salamat sa walang samang pagsupport at saka sa pagsubaybay rito kay Kalbo natin. So ito tuloy-tuloy lang natin to guys, huwag kayong maglala. At ayun nga, ay dadagdagan lang natin itong mga minamanga series natin. So yun, so working ako kay Black Clover. So medyo pinapanood ko lang yun guys para nga makasabay ako sa inyo, ma-deliver ko na maayos yung sa kung saan natapos yung si Black Clover sa season 1. But yun nga guys, ay maraming salamat. So laging mag-ingat. God bless nila lahat at kita-kits tayo ulit.